Welcome to the science class kahit hindi naman science yung pag-uusapan natin. Ako nga palang professor nyo, Pinoy Heisenberg. At ngayong araw magbabasa na naman tayo ng isang Reddit post. At yung title ng Reddit post natin is Freeloader Friend na Maarte. So last night my friend messaged me on Facebook asking if we can go out for lunch. Akala ko naman nag-aaya siyang lumabas to hang out kanyan. I told him na busy kasi ako sa work kaya hindi ako makakalabas until nagsabi siya na nagugutom daw siya at walang food sa kanila. So ako naman bilang mabuting kaibigan, tinignan ko yung work calendar ko at sinabi ko kung anong oras ako magiging free para makakain kami ng sabay. 30 minutes before magkita, nag-chat siya sa akin. Gusto niya daw kumain dun sa favorite naming restaurant na kinakainan. Slight pricey yung restaurant na yun kaya sinabihan ko siya na I only have a 300 peso budget for the two of us. So sabi ko doon kami sa isang mas affordable na kainan pupunta. Hindi niya daw bet kasi hindi masarap doon and a few minutes after nagchat siya and sabi niya itutulog na lang daw niya yung gutom niya. Naiinis lang ako dahil gusto ko naman tulungan siya pero siya lang yung umaarte. Akala mo naman pinalaki sa yaman. Minsan nga lang siya makakain ng baka at yun pagkasama pa ako. So, ayun, napaka-arte na itong kaibigan na itong poster natin. Siya na nga yung ililibre, siya pa yung may kanang mamili kung saan niya gusto kumain. So, ayun yung sinasabi natin, di ba? Beggars can't be choosers. So, kung wala kang pera, hindi ka pwedeng mabili ng kung ano-ano. Dapat kukunin mo or gagrab mo na lang kung ano yung nasa harap mo. Dito nga sa part na inaya niya tong kaibigan niya na kumain. Pero wala naman pala siyang pera, magpapalibre lang pala siya, is nakakahiya na yung ganung part eh. Pero siguro sa kanila depende sa closeness ng friendship nila, siguro hindi nakakahiya yung ganito. Pero sa akin personally na magchat-chat ako sa kaibigan ko na aayain ko siyang kumain tapos ayun magpaparinig na nagugutom at walang pagkain sa amin is nakakahiya na yun. And actually mas makapal pa dun yung mukha niya dahil meron pa siyang guts na pumili kung saan niya gusto kumain. Kung 300 pesos na budget nga para sa dalawang tao, malaki na yun. Malaki na yun especially kung hindi ganun, especially kung sabihin natin minimum wage earner or nasa budget ka, yung 300 peso para sa dalawang tao, malaki na yun. And ayun, enough na talaga yun para sa dalawang tao. Makakakain na kayo ng masarap for 300 pesos. And feeling ko itong nag-post is may pera naman talaga siya, pero syempre nagbabudget din. And etong 300, malaki na nga to madami na kayong makakain dito, pero gusto ng kaibigan niya sa mahal kumain. And magpaparinig pa siya, itutulog niya na lang daw yung gutom niya. So ano gusto niya payagan siya na dun kumain sa restaurant na gusto niya para mabusog siya. So tama lang yun tama lang to na wag ka pumayag sa gusto niya, dapat dininay mo or ayun nga, dapat di mo na to pinansin yung gantong kaibigan. And dahil makaramdam naman siya ng hiya. Siya na nga yung nagpapalibre, siya pa yung may kanang mabili kung saan kakain. Tapos pag hindi siya ng pagbigyan, magtatampo pa siya, itutulog niya na lang yung gutom niya. Itulog niya na yung gutom niya hanggang sa ewan. So itulog niya na lang yung gutom niya, uminom na lang siya ng tubig. Kada magugutom siya, uminom na lang siya ng tubig. Kasi siguro hindi kaya ng allergic siya siguro pag mura lang yung pagkain na kinakain niya. Siguro pag
worth 150 pesos lang kinakain nitong kaibigan na to is ano siguro, naatake siguro ng ano, allergy. Siguro gusto siguro ng mahal kasi ah, pag mahal, pag mahal hindi inaatake ng ano, allergy. Allergic siguro sa murang mga pagkain. So ayun lang yung advice ko dito sa nag-post is siguro lumayo ka na, hiwalayan mo na 'tong kaibigan na 'to. Hindi worth it maging kaibigan yung ganitong mga tao. And merong mas better na mga tao na mami-meet ka na worth it talaga maging friends. Hindi yung katulad ng mga ganito. Bullshit lang ibibigay nito sa buhay mo. Yan, unti-unti mo ng ano 'to, unti-unti mo ng i-cut off 'to. Then i-cut off mo na completely. So, ayun lang para sa video na 'to, and kung meron pala kayong mga kuwento o kailangan niyo ng advice or gusto niyo lang ng perspective ng ibang tao tungkol sa sitwasyon niyo, mag-send lang kayo ng kuwento sa email ko at pinoyheisenberg@gmail.com. Anonymous naman lahat ng submission, so 'pag nag-submit kayo diyan, puwede ko kayong ma-feature dito sa channel ko. Depende kung ano yung context ng kuwento niyo. At maaga pa tayong matulog dahil maaga pa tayong gigising para sa sweldong kasya lang sa pangbuwanan nating gastusin. Ako nga pala ulit ang professor nyo, Pinoy Heisenberg.